At nga ba talaga ito? Tanungin nga natin Pag-asa Weather Forecaster, Sir Benison Estereja. Sir Benison, magandang umaga po. Peter Atrica sa programang Balita Patan. Hello po, good morning, Ms. Shpika and Sir Peter. Hi, sir. Yung pong tinatawag nating subasco o yun pong squall. Talaga po bang hindi ito nade-determine o nape-predict kung saan ito maaring mangyari? Yes, yung prediction po natin for squall, well, the definition of squall itself po, it's a localized thunderstorm, meaning it's small scale po ito na nangyayari regardless po of the months, no? Panahon ng amihan, panahon po yan ng habagat. Yung squall is a small scale na thunderstorm na merong kasamang gust of wind. So yung gust of wind, kapag po ito ay naka-apekto sa isang, for example, open sea, or isang malawak na karagatan, kapag po nagkaroon ng malakas na hangin, eventually yung malakas na hangin magpupush para mag-produce ng matataas po na waves. And in the case of itong nangyari po natin na trahedya nung January 25 to 26 or 26 ng madaling araw po, no? Upon checking, kasi chine-check din po namin yung aming mga previous mga data, mga satellite animations, yung mga radar animations po natin. It's hard for us to find po na merong squall. Meron kaming nakita lang ng mga high clouds, meaning yung mga high clouds na yun parang hindi po siya nagpo-produce talaga ng storm. So yung squall itself, it's still not verified po as of now. Hindi kagaya ng bagyo po, Sir Benny, na na makikita mo with the cloud formation na maaari nang magkaroon ng low pressure area, etc. In the case of squall, it just happens. Tama po ba? So ang tanong, if you cannot forecast that, after the fact, meron po ba tayong mga satellite images na magsasabi na, nangyari nga siya? Yung po kasing satellite animations, yung mga satellite images po na nakikita natin, kasi hindi siya ganun talaga super mazo-zoom in or hindi siya super laki ng resolution para ma-check out natin kung meron nga bang squall. No? Usually yung mga squall, may mga squall po kasi na parang malalawak or mahaba, tapos may mga squall na parang maliliit lamang. And in the case nga po nung nangyari nung observations po natin, din double check kasi natin yung mga animations nung sa satellite na nung January 25 ng gabi. Halos wala po na clouds kami mamataan kasi doon po sa paligid ng Basilan at saka po ng Zamboanga City. Ayun. So hindi natin ma-confirm kung meron talagang squall na nangyari. Paano natin yung claims kasi ng mga po nun maari talagang nagkaroon. So how do we check that, sir, kung sa inyong mga satellite hindi naman po pala malinaw? Yes, we're also looking po in other considerations. For example po, yung mga altimeters po natin, yung mga nag-o-observe po ng altitude, ng, for example, ng mga waves. Yung mga nearest po na mga stations natin, meron tayong na-obserbahan na more or less 1 meter na wave height. And yung ganung taas po ng wave height, posible siyang siyempre makapag-produce po ng sufficient na pagyewang po ng maliliit na bangka. No? But in the case of yung mga medyo medium to large size na mga boats saka mga ships naman po, parang minimal din naman po yung effect ng 1 meter. Sa definition nyo po kanina, maliwanag po. Pero ang squall daw po, according to a definition sa sa Webster, a sudden violent gust of wind or a localized storm, kagaya na nabanggit niyo kanina, na nagdadala rin ng rain, snow, or sleet. Tama po ba 'yon? Yes, that's the standard definition po ng squall. Okay. Pero iba-iba po ang behavior ng squall. Meron kasing squall po, for example, sa mga middle latitudes, yung mga countries po na mas malalamig, mas madadalas po doon yung mga squalls. Unlike dito sa may tropics, iba po yung behavior din ng squall at saka yung size po nito. Pwede po bang meron na po bang studies na gaano katagal pag ang squall o subasco ay nangyayari? Mga segundo po ba yan? Minuto po ba yan? Highly variable po. Kung sa middle latitudes, meron tayong nakikita mga squalls po na nagtatagal po na mga hours. No? Unlike dito sa tropics, lalo na yung malapit po sa equator, mga short-lived lang po talaga ito or mga sudden lang na mga storms or mga gusts of wind. In the case, dito nga sa may parting Basilan, malapit na talaga siya sa equator. Ang kinakaba ko po dito baka
wag namang itulot ng Panginoon na may mangyari ulit baka ito na naman ulit ang maging check the correct answer, squall, Oo. typhoon. 'Di ba? Baka gamitin na naman na nagkaroon ng squall eh. Oo. Yes po, we're trying to prevent that kasi kung actually, bihira po na mangyari yung ganong incidents no, na nagkakaroon tayo ng paglubog ng barko simply because of the squall itself, di ba? Yeah. There might be other considerations for sure. And we're trying to coordinate po sa ating Coast Guard at saka po sa DOTR for possible yung talagang yung talagang incidents, yung talagang reason behind dun sa kung bakit nagkaroon ng capsize at saka po pagbubog. Okay. Sir Benson, I know hindi sakop ito ng pag-asa pero I'm wondering, kagaya ng tinanong ni Rica kanina, kung ang mga eroplano ay may black box, Yeah. hindi ba pwedeng magkaroon ng cockpit box na Correct. itong Yung mga mga barko. or at the very least dashcam? Di ba may mga captain diary kasi? So, Makakatulong po ba kaya yun dahil Yes. I mean the dashcam in theory can capture a squall, right? I mean the occurrence of a squall. Pwede naman po. I think kung mag-i-install tayo ng cameras, yun nga lang po, kailangan natin ng power source kung mag-i-install tayo ng, for example, CCTV sa maliit lamang na bangka, no? Unlike yung mga ships, tapos yung Opo. black box na tinatawag, why not? Again, kailangan din po yan ng power source, tapos Hindi, barko po Nag-a-add itong din po yun pinag-uusapan sa natin Itong Tricia Kirsten po, barko. so in that case po, parang hindi rin kasi ako expert pagdating po sa mga sa technicalities po ng mga barko at saka yung make ng ship. Oo. Nung ship mismo. Oo. Yeah, ppero Diyos ko pati nga yung mga mga jeep ngayon may mga dashcam na Oo, yun ang, tingnan na rin ng Marina yan at saka ng Coast Guard kung anong Baka pwedeng pwedeng magawa. No? maging thought leader ang Oo. pag-asa dito sa aspeto na ito. Ano po, Sir Benson? Oo. Sure po, yung constant coordination din between yung sa nilalayagan nila, yung mga stations, Coast Guard at saka po yung ship itself, dapat constant talaga yung communication. Oo, pero sir, last na lang, clear weather naman nung gabing nakita ninyo. Aside sa hindi nga ma-detect kung may squall or not, the weather itself was okay naman that night. Yes, upon looking talaga dun sa aming images, we cannot confirm talaga kung merong squall na nangyari, no? Pero merong mga high clouds, which means pag high clouds, fair weather naman at wala namang napoproduce na malalakas na ulan. Alright, sige. With that, we'll let you go. Maraming salamat, Sir Benson Estareja, ang ating pag-asa weather forecaster. Salamat, Good Sir morning, Ben. sir. Salamat po. Ayan, natalo na rin tayo, partner. Ito iba naman ang pag-uusapan natin ngayon. Kung kanina, naunang guest natin, naunang dalawang guest, ay tungkol naman dun sa MV Tricia Kirsten. Ngayon naman, doon sa nangyaring malaking sunog sa Farview Tralala natin, partner, dahil marami nga tayong mga natatanggap na report. At alamin natin kung ano na nga bang estado nito. Na-fire out naman na siguro ata ito, no? Hindi ako nakabalita over the night kagabi. Kaya Okay na tanungin siya, natin. okay na siya, no? oo. Tanungin natin ating Chief ng Public Information Office Service and spokesperson ng Bureau of Fire Protection.